father ko. So, naka-experience mo ko, imagine nyo po, second year college, pinaka-first income ko po is almost 50,000 pesos. So sabi ko, pwede palang kumita ng ganun, kwentuhan lang, GM. So, pera lang. So, doon na-open yung mind ko sa freelancing, doing projects, and doon ko po na-realize na talagang kailangan pala ng mga ganong klase ng work, or pwede pala, aside sa employment. Alam mo, napibless ako, naririnig ko, hi! Hello! Kung na-catch niyo yung sinabi ni Pao Roque, he's telling about the right diskarte sa buhay. Kasi there are people, Coach Benji, yung confidence nila, nasa diploma nila, nasa credentials nila, nasa tinapos nila, only to find out na pag hindi nagbukas yung pintuan nung tinapos mong kurso, maraming tao, sarado na sila, na nadi-discourage sila. Ang sinasabi ni Pao Roque, uy, pwede pala, kailangan pala maging madiskarte ka rin sa buhay. Hindi mo pa pwedeng limitahan na yung sarili mo na hindi, eto lang yung tinapos ko, eto lang. Tama po, Julie. Ang galing! Nagdagdag ko na rin po, kasi po nung college, kung yung iba excited mag-graduate, mag-trabaho, mag-abroad, honestly po ako kinakabahan kasi hindi naman po ako matalino, mag-average lang din. Sabi ko, pagka-graduate ko, although magkakaibigan po kami dito sa school, pero after nito, paano na, baka makasabay ko mag-apply yung top 1 or mga magna cum laude. So, paano na yun? So, kinakabahan ko talaga ako, Jem, nung pag-graduate. So, ano na after? Ay, good na naman yan. Hi! Hello! This is a wake-up call for everybody na nare-realize ni Pao, Coach Benji, and the rest na, alam nyo guys, mahirap pag umasa ka lang ng mag-a-apply ka at may makuha ka magandang trabaho. Kasi, for example, Pao, ang ganda ng mindset niya, no? Jemray, King Mark, paano ka nga naman pag ang nakasabay mo top 1? O valedictorian, sorry, yung magna cum laude. Averaging 90. Paano yun? Sino tatanggapin? Wala na. Si Jemray, maganda sagot niya. Totoong tao, nagiging totoong tao lang si Pao Roque, tama? Tama. Parehas tayo ng mindset. Alam mo ba, Pao? Hi! Hello! Hindi mo lang kasabay sa apply ang top 1 at cum laude nyo. Pati tapon ng cum laude ng maraming school na nag-offer ng kurso mo. So, seryoso. Pati yung graduate last year, at nung nakaraan pa, at nung nakaraan pa, yung kalaban mo. Tama po, GM. So, yun po talaga yung na-realize, a big realization ko. Kaya, nung nakita ko po yung ganitong industry, sabi ko, ano, pwede pala. No, you have the chance, we have the same chance. Kasi yung grades ni Coach KM mo, 70s eh. Sabi ko, pwede po pala sa ganitong industry na talagang nakita ko po siya GM. So kasi exposed na po talaga ako. So kahit sa sales po, which is my mother, which is also a financial advisor nung time na yon. So talagang open na ako sa iba't ibang klase. Sige na, pakita natin. Sa lahat ng mga kwento ni Pao, no, dito, ayan. Ito. Okay. So, ngayon, Pao, ang question dito, Coach Benji, curious tayo, Pao. Sa dinami-dami ng opportunity, dahil exposed ka na sa iba't ibang opportunity, ano nakita mo sa JC? Yan. And how sa franchise? Ayan, sobrang nabibless po ako, GM. Marami na po ako nakita na experience. And siguro po yung with those experience, GM, ang tumatak sa akin, number 1, sa isang company, or sa isang business rather, kailangan maganda yung produkto. Kumbaga, product-driven talaga dapat ng isang company. And number 2, kailangan may support. So, yun po yung mga hindi ko na-experience. Imagine niyo po, talagang nagbabayad po ako ng mga seminar ng GM as a broker. Wala naman po akong nag-a-assist sa akin and sa other opportunities. So, nagbabayad po talaga ako ng mahal sa labas para makapag-training. Knowing talagang sobrang, sabi ko parang sobrang simple lang ng mga training na nakikita ko nun. And pangatlo, kailangan po talaga ng innovation, GM. So kasi ang mundo po natin talagang patuloy po yan. Change is inevitable po talaga. So kailangan sumasabay. And yun po yung nakita ko sa company po natin.